bakit nakatakip ang mata ni Ruby. Sa lugar nga nila Ruby ay napakaraming lobo na talagang napakabangis at talagang walang sinasanto. Kaya ang mga naninirahan sa lugar na iyon ay todo ang kanilang pag-iingat upang maiwasan ang mga lobong umaaligid sa lugar nila. Dahil nga sa kaunting pagkakamali lang ay maririnig nga ng mga lobong ito na magiging dahilan upang magwakas ang buhay nila. Dahil nga sa wala na magproprotekta sa kanila, dahil ang inaasahan nilang magtatanggol ulit sa kanila na walang iba kundi si Roger ay misteryosong naglaho na hindi na muling nagpakita. Ano nga ba ang naging papel ni Roger? Alamin natin ang kaunting kasaysayan. Isang araw nga sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadisgrasya nga itong sila Ruby. Kasama ng kanyang lolo't lola ay aksidenteng nakagawa nga sila ng ingay na naging dahilan upang puntahan sila ng mga mababangis na lobo. Napapaligiran na nga sila ng mga lobo na siyang naging dahilan upang madaplisan si Ruby ng mga ito dahil na rin sa napakabilis kanila at sabik na sabik makatikim ulit ng tao. Dito nga ay narinig ni Roger ang sigaw na pag-iyak ni Ruby na naging dahilan upang puntahan niya ang lugar na iyon at makita niya nga ang dugoang si Ruby. Dito ay buong tapang niyang hinarap ang mga lobong ito. Kalaunan ay nagtagumpay nga siyang iligtas sila Ruby. Simula nga noon ay hindi na nagpakitang muli si Roger na animoy umalis na talaga sa kanilang lugar. Yun na nga ang naging dahilan upang lalo pang maging maingat sila Ruby pati na rin ang mga taong naninirahan sa lugar nila. Dahil na rin sa nabalitaan ng mga lobong wala nang magtatanggol sa lugar na iyon, ay unti-unti na rin nilang sinusugod ang lugar na iyon. Unti-unti nilang inuubos ang mga naninirahan sa lugar na iyon na parang ginawa na nga nilang hanapan ng pagkain kapag sila ay nagugutom. Madalas na nga magpunta ang mga lobo sa lugar na iyon na naging dahilan upang magkulong na lang sila Ruby sa kanilang bahay at kada may inaatake nga ang mga lobong ito ay nagtatago na lamang si Ruby sa silong ng kanyang kama at dito ay taimtim siyang nagdarasal upang maisalba nga sila sa panganib at huwag puntahan ng mga lobo ang kanilang bahay. Bagay na ikinakatakot ni Ruby. Ngunit napahinto na lamang itong si Ruby nang biglang may sumira sa kanilang pintuan na naging dahilan upang makapasok nga ang mga lobo. Ito ang dahilan kung bakit napabangon si Ruby upang tignan ang kanyang lolo't lola dahil na rin sa pag-aalalang baka mapano sila. Nakita nga ni Ruby ang isang napakalaking lobo na parang na-deform ang kanyang katawan na lubhang nakakatakot ang itsura na naging dahilan upang mapatakbo si Ruby na agarang hinabol rin ng lobong ito. Dito nga ay mabilis na hinatak si Ruby ng kanyang lolo't lola upang mailigtas ito at hindi maabutan ng lobong iyon. Noon nga ay niyakap nilang mahigpit itong si Ruby upang maipakita nila kung gaano nila kamahal itong si Ruby. At dali-dali nga nilang isinilid si Ruby sa sikretong silid na matatagpuan sa kanilang sahig. Dito nga nila mabilisang itinago si Ruby habang wala pa ang lobong humahabol sa kanya. At ang mga sumunod na pangyayari ay dumurog sa puso ni Ruby dahil ang kanyang lolo't lola ay pinaslang na nga ng lobong ito. Narinig ni Ruby kung paano sila mapaslang na siyang naging ingay lang na naririnig ni Ruby habang nakatago sa 4 na sulok ng silid na iyon. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay umalis na rin ang lobo. Kasabay nito ang pagtulak ni Ruby sa pinto sa silid na iyon na dito ay nakapatong ang bangkay ng kanyang lolo't lola na animoy tumigil nga ang mundo ni Ruby nang makita niya sila. Dito nga ay nagbalik ang alaala ni Ruby. Mga panahong masasaya pa silang naninirahan sa lugar na iyon
mga panahong kapiling niya pa ang kanyang lolo't lola, panahong punong-puno ng ligaya. Ngunit ang lahat ng ito ay tila naglaho na sa pangyayaring hindi niya inaasahan. Dito nga ay napahagulgol na lamang sa iyak itong si Ruby at nanginginig sa galit na siyang naging dahilan upang magliwanag ang kanyang katawan at maging kulay pula na animoy parang gustong sumabog sa galit. Dito ay kinuha niya ang isang kalawit na matatagpuan sa kanilang bahay at buong tapang na lumabas sa kanilang bahay upang kalabanin ang mga lobo. Sa panahon na iyon ay kakaiba na itong si Ruby na mistulang parang ibang tao na itong si Ruby. Hindi na siya ang dating batang matatakutin. Dito ay nagliwanag ang isang mata ni Ruby na parang nag-aalab na apoy. Kasabay nito ang pag-atake niya sa mga lobong nakita niya sa lugar nila. Sa tindi nga ng lakas ni Ruby ay para siyang halimaw dito sa bilis na halos lahat ng mga lobo ay nahati niya sa dalawa. Dito nga ay nagising na pala ang tunay na lakas ni Ruby, ang lihim na pagkatao niya. Dito nga ay nasaksihan ng mga taong nakatira doon kung paano ni Ruby kalabanin ang mga lobong ito na halos walang ibubuga kay Ruby. Sa panahon na iyon ay nakita nga nila kung paano ubusin ni Ruby ang mga lobong iyon na naging dahilan upang mapanatag na nga sila dahil may magtatanggol na ulit sa kanilang lugar na walang iba kundi si Ruby. Lumipas na nga ang ilang araw at kalmado na ulit si Ruby. At sa tuwing nakakarinig nga siya dito ng huni ng mga lobo ay bigla na lang nagpapalit ang kulay ng mga mata niya na senyalis nga na handa na talaga siyang makipaglaban ulit. Ito na rin ang dahilan kung bakit tinatakpan ni Ruby ang isang mata niya dahil sa tuwing nag-iiba ito ng kulay ay halos hindi niya makontrol ang kanyang lakas. Ito ang dahilan kung bakit nakatakip ang mata ni Ruby. Bakit nga ba nakatakip ang mata ni Parsa? Sa lugar nila Parsa ay may alaga silang mga uwak na talagang itinuturing nga nila itong pamilya, na ang iba pa nga dito ay itinuturing niyang kaibigan na halos magkakonekta ang kanilang pag-iisip. Kaya parang nakakausap niya nga ang mga ito. Lumipas nga ang napakaraming taon at dumating nga ang puntong ikakasal na itong si Parsa sa isang napakagiting na mandirigma, na ang mga uwak ng mga kaibigan ni Parsa ay nagpunta rin sa lugar na iyon upang saksiyan ang pag-iisang dibdib nila Parsa at ng kanyang makakatuluyan. Masaya ang lahat sa lugar na iyon nang biglang dumating si Alice na siyang sumira sa bawat sandali ng kasal na iyon. Kasama ng mga tauhan ni Alice ay dito ay walang awa niyang pinatay ang mga uwak na dumalo sa kasal na iyon. Kasabay nito ang pag-atake niya rin sa mga taong naroroon. Dito ay mistulang nagdilim ang paningin ni Parsa. Kasabay nito ang pagdilim ng mga ulap. Dito ay nagising na nga ang kapangyarihan ni Parsa at ang mga mata niya ay naging puti kasabay ng pagbagsak ng napakaraming maiitim na kidlat na pilit na iniiwasan ni Alice. Ang mga kidlat na ito ay lubhang nakakapinsala, kaya nagdesisyon na lamang si Alice na umalis na sa lugar na iyon. Kalaunan nga ay kumalma na rin si Parsa, ngunit kasabay pala nito ang pagkawala ng kanyang paningin. Nabulag nga siya dito. Ito pala yung side effect kapag nagising nga ang kapangyarihan niya, na maglaon nga ang kanyang kasintahan ng gumagabay sa kanya upang magkaroon siya ng paningin sa daan. At dumating nga sa puntong naisip ng kanyang kasintahan na gamitan na lamang si Parsa ng mahika upang ang mahikang ito ang maging daan upang makakita nga si Parsa. Nakalaunan nga ay naging matagumpay nga ito. Kasabay nito ang pagbibigay niya kay Parsa ng isang regalo, isang itim na tela na ginamit niya ni Parsa upang maitago ang mapuputi niyang mata na bulag na. Ito ang dahilan kung bakit may takip ang mata ni Parsa. Bakit nakatakip ang mata ni Leslie? Alamin natin yan. Galing si Leslie sa pamilya ng mga sikat na bodyguard ng mga kilalang mayayamang pamilya
na ang pamilyang ito ay pinagtatangkaan nga ang buhay nila. Dahil na rin sa galing ng tatay ni Leslie sa paggamit ng baril, ay kinilala nga siya bilang isa sa mga magagaling na bodyguards sa panahon na iyon. Ngunit ang kasikatan na iyon ay bigla ring naglaho nang sugurin nga ng mga kalaban ang bahay kung saan nagbabantay ang tatay ni Leslie, na naging dahilan upang mapaslang nga ang kanyang tatay. Sa panahon ngang iyon ay kitang-kita ng dalawang mata ni Leslie kung paano mapatay ang kanyang tatay. Kaya sa sandaling iyon ay kinuha niya nga ang baril ng kanyang ama at pinagbababaril ang mga kalaban na pumatay sa kanyang ama. Kagaya nga ng kanyang ama ay napakapulido rin pala nitong si Leslie. Kada isang balang ginagamit ni Leslie ay siyang bagsak din ng mga kalaban. Hanggang nga sa ang mga kalabang ito ay naubos na rin. Mula noon ay kinupkup na rin si Leslie ng boss ng kanyang ama na siyang naging dahilan upang lalo pang maging pulido sa paggamit ng baril. Itong si Leslie, nakalaon nga ay kinuha na rin niya ang panakip sa mata ng kanyang ama upang gamitin din ito sa paniniwalang lalo pang magiging pulido ang paggamit niya ng baril kapag isang mata lang ang kanyang ginagamit. Ito ang dahilan kung bakit. That's how we live it. Don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be